Ito po yung complaint na i-file ni at ipa-file ni Ombudsman Boying Rimulya. Nung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number one, may sindikato talaga sa pondo ng gobyerno. Kinindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number two, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Partikular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. So ako ho, nagpapasalamat kay Ombudsman Boying Rimulya sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress, na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time, nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Puro lahat kami may kaso na eh. Kahapon lang nakatanggap ulit ako. 2 kaso na final ni former Secretary Anyo and former Senator Trillanes. 5 cases. Kaya kayo, pag nagla-live kayo sa akin ngayon, makakasama kayo sa ma-filean. Kasi yun lang ang kaso ko. Nag-live ako nung magsalita yung 18 Marines. In fact, may mga trolls siya at dali-dali niyang i-overwhelm ang mga nagsasalita laban sa kanya. Pero siguro mahirap pag hindi na nila alam kung paano hintuin ang katotohanan. Kung hindi na nila alam, patahimikin yung mga sinasabi. Yun nung nangyari dito sa raid na nangyari sa amin, actually, I apologize but I cannot react. Kasi po ito yung advice, hindi ko naman to kaso eh. Ito yung advice nung abogado ng aking asawa. If it was just me, wala akong problema. I would have reacted. No? Less that I be sub judice kung meron ng court case. But basically, siguro ang message ko na lang dito sa nangyari, alam niyo ho, isa ako sa mga staunch oppositionist. Politika ho yan. Ang masama ay kung ang isang tao gagamit ng armas. Mag-uudyok na gumamit ng armas para patalsikin ang isang presidente o ang isang gobyerno. In fact, kahit na ho yung people power is not illegal. Calling for BBM's resignation is not illegal. Calling for people power, for all of us to be together, magsama-sama tayo, hindi po yan illegal. Nagkaroon na ng 2 desisyon ang saligang batas tungkol dyan. Ang masama, pagka nga po sa isang demokratikong setup na nagsasalita ka lamang at nagbibigay ka ng iyong pananaw o opinyon sa nangyayari sa inyong lipunan at marahil nagsasalita ka ng hindi maganda sa ilang mga kawani ng gobyerno o liderato ng ating bansa at ginigipit yung mga taong yan. Kinakasuhan yung mga taong yan. Yan po ang hindi maganda. Katunayan, sinabi ko nga sa kanila, alam niyo nung panahon ni ERAP, bagamat ang isa ako sa pumirma ng impeachment, matapos ang impeachment, ako ang una niyang kausap. Ako ang nag-ayos para ilipat siya sa veterans. Ako din ang nag-ayos para magkaroon siya ng hospital arrest. At that time, nag-uusap kami ni Pangulong ERAP pagka meron siya pangangailangan. Namatayan siya, kailangan niya lumabas, kailangan niya lumipat, may kailangan siyang puntahan, kailangan aprubahan po yun eh. And I was the one assisting. And during the last months of the term of President Gloria Macapagal Arroyo, ako po kasama ang ilang liderato sa simbahan ang nag-ayos nung kanyang absolute pardon. Oo. Kasi yan naman ay nasa larangan ng politika. At bilang pagrespeto na dati siyang Pangulo ng ating bansa, bilang pagrespeto, hindi naman namin kailangan magdiinan. Hindi naman namin kailangan maggipitan ng isa't isa. Ngayon sa hanay namin na Wilson, siguro lahat kami may kaso na eh.
Kahapon lang nakatanggap ulit ako. 2 kaso na final ni former Secretary Anyo and former Senator Trillanes. Filed cases. Kaya kayo, pag nagla-live kayo sa akin ngayon, makakasama kayo sa ma-filean. Kasi yun lang ang kaso ko. Nag-live ako nung magsalita yung 18 Marines. Oh. So, ang aking mensahe, alam niyo ho, ang mga tao nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigipit ng gobyerno. Lalo tigit ang kanilang pamilya. There are parameters in a fight. Kahit na saang gera, kahit na nga po sa totoong gera, may Geneva Protocol. Ang pamilya, ang pangkabuhayan, hindi sinasama ang mga taong hindi dapat isama. Ang dapat na awayan sa politika ay yung mali. And the government has all the resources. Andyan sa kanya ang media outlets, meron siyang sariling government outlets, meron siyang writers, meron siyang mga manunulat, meron siyang social media, may pondo siya, in fact, may mga trolls siya. Ang dali-dali niyang i-overwhelm ang mga nagsasalita laban sa kanya. Pero siguro mahirap pag hindi na nila alam kung paano hintuin ang katotohanan. Kung hindi na nila alam, patahimikin yung mga sinasabi. And so, Mr. Flores, if I may go to the point that I wanted to raise, I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file ni at ipa-file ni Ombudsman Boying Remulla. Nung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number 1, may sindikato talaga sa pondo ng gobyerno. Sinindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number 2, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan diin at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, dineliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Partikular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens, si Esquivel at si Navidad, napapirma nila. Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, sa McKinley Road, ay bagsakan ng pera. So ang una niya sinabi, may nakawan ng pera, ito ang katotohanan, at nang meron kayong skema ng pagnanakaw ng pera, at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver na pera in the person of Sergeant Gutesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad. At ano pa hong sinabi? Ang mga taong to, katulad ng sinasabi namin dati, walang personal na interest. They have no interest. In fact, they are subjecting themselves to personal danger. Nakalagay po dito, wala silang interest, wala silang kinita dito, at ipinapahamak pa nila ang kanilang sarili. Maaaring magkakaso o yung personal na kanilang seguridad. Ang panguliw ditong sinasabi na may mga tinayong dummy si Speaker Martin Romualdez. So ako ho, nagpapasalamat kay Ombudsman Boying Remulla sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress, na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time,
nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Ang kaso po dito ay plunder, graft and corruption. At itong pag-file na to, napakalaking bagay na kung saan makikita natin ang katotohanan. So, hindi ko ho mapakita mismo yung may pirma dahil baka mapahamak naman yung mga taong involved. Pero 61 pages po to at nasa page ko mismo. Yung particular na binabanggit tungkol dito sa kaso ng Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Plunder, non-bailable, at makukulong at maiipit ang lahat ng bank accounts ni Speaker Martin Romualdez. Thank you po. Naka-file na yan? Dapat to, ipa-file to ngayon sa Wow. aking pagkakaalam. Ngayong araw? Ngayong Wow. araw. Wow. Pero hintayin po natin. But this was a product of the special field report na ginawa Wow. po nila. At ang nakapirma po dito, ay hindi ko pala pwedeng sabihin at baka may baka po mapahamak yung mga tao. But this is officially certified by the Office of the Ombudsman of the Philippines. Kilala niya ba si Ombudsman na talagang seryoso siya sa tingin niyo to do this? Ang napansin ko ho, doon sa, nung ipinost ko to nung una, Oo. may mga ilan na nagdududa. Yes. May mga ilan siyempre na nag-iisip, baka hindi to totoo. Oo. Pero ako, sa nakita kong pagdudugtong-dugtong, si Saldico is very critical. Dahil siya yung nagsabi na, Yung mga eto, evidence. may delivery. Yung sinabi ni Gutesa at yung sinabi ng Marines, talaga pang personal knowledge. Sila yung nag-deliver eh. Yes. So para idugtong to at kasama yung proseso ng budget, ang unang binanggit dito yung proseso ng budget, yung sinabi ni Saldico, yung delivery ng mga sundalo. Kaya pag idudugtong-dugtong ko ho yun, para sa akin matibay ang kaso. Nevertheless, sa palagay ko naman ho, maaari pang pagyamanin. In fact, siguro message to Ombudsman Rimulya, because of this, yung 18 Marines, kasi kausap ko yung 18 Marines 3 days ago, ang sabi sa amin, ang sabi nila sa akin, Sir, Yes. kulang pa ho yan. Sabi nung isa doon, Sir, ako Wow. pinakamaraming delivery Wow. kay Speaker Martin Romualdez. And kung gagawin yan, I am willing to add an additional affidavit kung ano yung nalalaman niya para matulungan ang kasong to. Kasi para ma-preempt yung... Kasi nasabi mo na eh. Hindi naman, kasi I think before na gawin nila to, o ma-release nila to, official na eh. Kasi itong nakalagay dito, certified true copy of the records of the Ombudsman. Ipapile nila yan sa Sandigan Bayan, tama ba? Yes, Okay. oo. Kaya nga, nung una ko itong makita, kinonfirm ko pa rin talaga eh. And nire-review ko talaga yung kaso, kasi hindi ako makapaniwala. Hindi ako talaga makapaniwala ng gagawin. Pero ako natutuwa, at syempre, respeto na rin kay Ombudsman Boying Rimulya at sa Office of the Ombudsman, na kahit papano, tinututukan yung trabaho. So tama ba kung aminable yung si Remulla, yung ombudsman na yung tama yung ebidensya na true yung mga 18 Marines? Yes, and kung pwede kong ikot yung mismong sinabi niya dito, so ang una niyan dito, diniscuss niya nga yung budget. Tapos sinabi niya, testimony of Gutesa on the systematic delivery of cash proceeds in relation to Romualdez and Co. In fact,